ako pala yung 44 IB na na-engage doon sa 2013 sa Zamboanga City. Ito yung naging papel ng 44 bilang isang PFC pa ko noon nung na-engage doon. From Sibugay napunta kami, hinahol kami papuntang Zamboanga City, West Mincom. Nagkaroon ng briefing kasi pagkatapos noon may Zamboanga Siege. Nang pumasok kami sa Santa Catalina, nagsimula na yung kuwan doon, mga putok-putok na doon. Hanggang napasok na namin yung sektor namin. Unang-una, doon sa sektor namin, hindi kami makapasok agad kasi maraming mga nag-i-snipe. Tapos may isang wounded kami doon na kasama, si PFC de Los Santos. Tapos nandoon naman yung si Batcom, na-assist naman lahat doon. Tapos gumawa kami ng butas para makapasok yung tropa. Una, binagbaga ng armor, tapos 90 RR. Nang nakapasok na yung tropa doon, tuloy pa yung engkwentro hanggang nagbabatuhan na ng granada. Pagka kinabukasan, inano na namin na yung post doon na palaging nag-i-snipe doon sa tropa natin. Yun yung munang i-clear namin. So, bilang 60 gunner ako doon, binagbaga namin yung post muna doon. Tapos, nagtakbuhan yung 4 na katao. Hindi na namin pinasok yung post muna. Bumalik kami sa kung saan kami nandoon, bumalik kami. At pagbalik namin, nandoon naman yung platoon leader namin, si Sir Galvez. Siya pa yung platoon leader namin doon. May ginawa, maganda yung, hindi nauso yung drone, maganda yung ginawa niya, yung cellphone niya, tinalian niyang stick. Ginanon niya doon sa pader. Nakita namin doon sa video niya, ginanon mo muna niya, hindi niya alam kung anong makita doon kasi nagbabatuhan ng granada. Nung kinuha na niya yung cellphone niya, kadami pala yung kalaban doon sa loob ng kabilang pader. Sabi niya, nandito yung kalaban, may daanan diyan sa likod. Yung daanan doon, dito kami. Dito pala yung post, doon sila magpunta, doon ginawang lang post kasi pader mo to dito. Dito pala yung post nila. Kung pinasok namin, patay kami kasi karami doon sa loob. Pader. Kaya maganda din yung ginanon niya doon, nakita niya na nandun sa loob. Maganda din na nagbalik kami sa area. Nung binutas nabutasan na yung sa kabila doon, nag-atras din yung kalaban. Hanggang dito naman sila sa kabila. Tapos may armor man dito din sa kabila, yung sa may daanan, na yung sa red gate. Binagbagan yun ng armor doon, 2 araw. Pagkatapos doon, nakapasok na kami dito, nakuha namin yung supply nila sa kalaban. Ganda pa ng mga doon, yung mga supply nila. Nang tumawid naman kami sa isang block, kasi nakuha na namin yung ilang block doon, hanggang narating namin yung may muske. Doon sa may muske, tinitignan ko yung area kasi na-assist ko. Sa akin lang, bilang PFC ako, nakita ko yun high ground. Malalaman mo yung, makikita mo lahat. Sabi ko, sir, sabi ko sa platoon sergeant ko, sir, maganda dito. Nung gabi, sumama din yung officer namin, si Lieutenant, yung namundid sa Marawi, namundid sa Zamboanga Siege. Nakalimutan ko na yun. Siya yung platoon leader namin.
pati si Lieutenant Galvez. Nung nakapasok siya doon na, nang gabi na yun, doon na yung nagbalik na yung kalaban kasi nainggit sila doon sa Ranger, nainggit sila dito sa Police, sa SAP. Nang ilang araw na yun na putukan, umatras na sila. Nang gabi na yun, malaganda yung buwan, nakita namin na patras na yung kalaban. Pagtingin ko sa bintana ng muski doon, sa may ilog, yung street lang ng Ridgit, nandoon na naglalakad sila, kadami na naglalakad. Ako, sir, ito na yung sinasabi ko, sir, na dito talaga yung exit. Ako yung 6 gunner doon, niload ko na yung ng 60. Nandoon na yung isang squad, pati doon sa baba, may squad din doon sa baba. Nagsigaw na yung platoon sergeant ko na, fire! Binanata na namin yung dumaan doon. Doon na nagsimula. Pag kinabukasan, 4 na baril nakuha namin doon. At isang ay 4 na wounded, ay 4 na kiya sa kalaban. Tapos ang dami pang sumisigaw na yung gabi. Sumisigaw doon sa gabi na Bisaya man yung sigaw niya, tabang, ganun. Sumisigaw talaga na tamaan ng kwan na ambos namin doon sa daanan. Pag clear namin doon, nandoon na yung iba naka-uniform, nakalaban, nakasandig doon sa may bakawan. Kumpleto pa, nakabandoler, nakuha namin yung mga baril. Nung next night na naman na nangyari, ay yung araw naman, doon naman sa putok-putok na naman, grabing putok hanggang doon sa may kahoy doon sa Hermosa building ba yun? Tapos sinusunog na yung kwan. Araw-gabi yun, putok. Nung 2 gabi, yung kalaban na gusto talagang mag-exit, pumasok na doon sa amin. May isa nakalampas. Grabe yung putok. Yung tao, dito yung hilira namin, sa ano lang, sa gilid lang kasada. Ang sarap ng sundalo kasi nakapumpa yung higaan. Paggabi, mayroon pang jampong. Okay din yung officer namin. Gabi, ihatid sa amin. Yung kasagsagan naman ng putok, pumasok na yung kalaban, nag-assault na doon sa amin hanggang may isa talaga nakalagpas. Pero yung iba dito, naiwan na, patay na, kinabukasan, naiwan na. Tuloy-tuloy yun hanggang 15 days na bakbakan. Habang yung marisama namin dito, gabi, palagi pumuputok. Tapos, nag-sit din sila ng araw yung Marines doon na kasama natin. Sila naman yung nag-clear doon sa harap. Kadaming nakuha nila na baril. At mga ano yun, baril at saka mga patay. Yung dito naman sa amin, pumasok dito yung mga kalaban na ng gabi, maiwala na sila ng 3 baril, 5 baril. Pero yung hindi ko talaga na parang hindi ko makalimutan, yung isa talaga nakadaan talaga doon sa amin. Sa dami ng putok ng baril, may isa talaga na nakapasok. Anong posisyon nyo, Master? Napasukan kayo? Nakaganan kami, sir. Tapos may dito pa kami, may tower. Nakaganyan kami lahat. Tapos yung kalaban, napakalapit lang. Nasa mga 10 meters lang, 5 meters. Lumalangoy sila sa ilog. Nandoon sila sa ilog. Kadami nila doon sa ilog. Para na mga isda doon na pagbarilin mo. Pero may nakapunta sa amin, nakaganon. Pero wala namang natamaan sa amin. Kasi hindi man nila makita gabi. May nakalampas. Isang kalaban. Sinundan, tinrack namin yung daanan niya. Yung
pag kinabukasan, nakita mo namin siya kung saan na siya nakadaan. Pero alam ko na wounded din siya kasi yung baril niya naiwan din niya, yung baril niya. Tibay nun ah. Ang tibay nun. Yun talaga yung hindi ko makalimutan nga sa daming putok. Matindi din yung kalaban. Gusto talaga yung mag-exit sila. Naglalangoy sa tubig. Anong pangatlong linggo na yun, Master? Pangatlong linggo na, sir. Yung ano na, halos patapos na. Ano na sila? Takas na. Oo, yung pag-exit na talaga sila. Hanggang yung doon naman sa Marines naman doon, nakita namin, ano lang, 50 meters, may simba, may 2 tao. Gunuman lang sila. Ang kalaban nila is simba. 2 tao. Naghahagasan sila ng granada. Ganyan. Ito yung nakita ko na yung gira na isugal mo talaga yung buhay mo para mabuhay. Kasi parehas kayo na gusto mabuhay. Harapan talaga yung doon na-experience ko doon sa Zamboanga Siege. Kasi Master, yung 44th noon, saan nang galing? Ang 44th galing yun sa Sirawai. 2012 nag-alis sila sa Sirawai, pumunta ng Sibugay doon sa Baloran, Zamboanga, Sibugay. So noong 2013 doon na Zamboanga Siege, doon na kami papunta, sakay ng 6x papuntang Wismincom. So yun, Master, yung unang salpukan ng 44th pala na urban combat. Totoo yun, sir. Yun yung unang salpukan ng 44th sa urban. Pero napaka saya namin doon kasi yung baril namin nakuha doon almost nasa 60 siguro, 42, ganyan na nakalimutan ko. Pero isa lang yung patay namin doon. Muslim yung namatay doon. Yung ni-raid nila yung bahay, magaling din yung kalaban. Ni-raid niya yung kalaban doon. Pagbukas ng pintuan, binanatan niya. Siya pa nauna nakabaril. Kaya yung opisyal namin sa Alpha, kampante siya yung nakauna ng tama. Pak. Pero ang kalaban nakadapa. Alright. Nakaganon sa pintuan, nakadapa. Pag putok mo doon sa taas, yung kalaban, ikaw yung tutukan ka pa. Yun yung magaling din yung kalaban. Doon kami nadalihan ng isa. Ano pang hindi mo makalimutan, Master, na medyo kabado ka rin doon? Siyempre, bagong mundo eh. Ibang-iba yung Marawi kasi malalaking bahay. Ito, dikit-dikit, di ba, na parang hollow blocks lang. Wala man finishing yung mga hollow blocks. Tatagos man. Yung parang na-experience ko doon na dikitan ng laban, yung 5-7, na buti na lang pumasok kami doon sa bahay. Kasi yung 5-7 nila, kung saan yung sundalo, doon din nila ibagsak, hindi nila kung basta doon lang ibagsak nila. Kasama ko natutulog yung platoon sergeant ko. Doon talaga bumagsak sa gilid ng bahay. Buti kami nandun sa loob. Ang 5-7 na sinasabi ni Master, ito yung 57 RR na laki nito. Kumbaga, sige, Master, ikwento mo nga yung iba yung laban sa ganun kasi, di ba? Close fight. Close fight. Pero, yun na yung pinaka magandang laban na ko kasi doon mo talaga masubok yung paano ka iano mo yung sarili mo. Paano ka lumaban para mabuhay. Sige nga, Master, ikwento mo nga. Yung PFC ka nun batang-bata na sa ganun na gyera. Hindi man kayo lahat train. Kahit nga ranger nun, hindi masyadong trained sa urban Kulang.
LRR lang nun kasi yun ang training nila. Pero ikaw nun, PFC, walang experience. Nasabak ka agad sa ganung kabigat. Anong mo nun din nun? Anong nararamdaman ng isa? Ano ka nun, gunner? Lahat ng operasyon, sir, pag may mga malakihan na operasyon, ako talaga yung binibigyan nila ng gunner. Pag malaki na may gira na malaki, pero kung normal lang mga patrol, hindi naman ako nagdadala ng gunner kung wala namang sighting ng enemy. Kung si Master kasi, hindi ko mabanggit ang pangalan niya, pero siya yung isa sa mga matitibay na pundasyon ng 44th Infantry Battalion. Mamaya ikukwento rin niya yung isang encounter na medyo masyadong mabigat din. Pero ito kasi ngayon, alam naman natin, ang gunner. Anong dala mo na, Master? Bulldog? K3? Bulldog yung dala ko, sir, na yun talagang yung bulldog na, kasi dalawang klase yung bulldog, may iksi, may mahaba. Yung dalawang 60 ko doon sa kumpanya namin ng Charlie sa 44 IB, ako yung nag-handler na yung dalawa. Naputok ko lahat yun. Gabi o araw, naputok ko yun. Kaya memorize ko yun kahit madilim. Kahit gabi, makaputok. Sige nga, Master, kasi ikwento mo nga, lalo na ito, kaharap mo, batang-batang, diba? Kailangan talaga, expert ka sa dala mong baril, yung gunner, nagmalfunction niya, patay ka. Kahit gabi, kaya mo siya dismantle at saka kaya mo siya i-handle, paano mo siya ng gabi. Dapat i-practice mo talaga yun na ito lang yung pag-asa natin. Pero wala kang malfunction naman sa Zamboanga? Wala, sir, kasi yung maintenance ng baril, alagaan, paano siya alagaan, doon ko din natuto doon sa kasama ko na Muslim. Kasi ikwento ko na lang tong kaibigan ko Muslim, doon kasi ako ng yung mga integration. Kasi yung kasama ko sa integration, may share ko lang, yung kasama ko, hindi marunong bumasa. Pumunta ako doon sa post, magsabi na, buddy, ano yung duty ko? Eko, buddy, alas 2 ka, 2 to 4 ka. Ganun. Hindi siya marunong magbasa kung ano yung kahit maglon. Pero kung pabarilin mo, napaka-galing magsipat. Ganun ba? Sabi ko, ano yan? Expert siya sa baril niya. Tapos malinis yung baril niya. Doon ako, hanggang hindi pa kami na-engage, nakukuha ako yung may kasama din ako na amnesty ng NPA Rebel, naging sundalo. Habang nagtitraining kami, siya yung kabady ko, tinuturuan niya ako, wag ganyan, puno to puno, maghalap ka ng kabir. Hanggang nag-ilang taon kami, hanggang na-engage kami, doon ko na nakuha yung mga sinasabi nila. Na yun yung foundation ko na kahit sa baril, kahit kung anong gawin mo, kahit kabir, nandun na lahat. Kahit makiksabayan ka sa malapitan, kaya mo i-survive yung buhay mo. Master, ituro nga natin yung mga itinuro sa'yo. Para sa mga tulad mo, kaharap mong bata, ngayon private yan. Isahin natin anong mga itinuro sa'yo na style ng, ang sinasabi niyang ito yung mga integri na galing MN. Meron din kaming kinukuha na mga NPA na ginagawa rin, nagiging CAFCO rin sila. Pero itong integri kasi, karamihan ito mga fighter ng MNLF. Tingnan nga, Master, ano yung mga hindi mo makalimutan na turo ng integri na yun sa'yo? Yung mga turo nila sa amin, meron namang positive, may negative din. Kasi sa time ng integration, yung mga regular, hindi sila makautos. Hindi sila, kasi mga real talaga yun mga fighter. Hindi mo sila pwede magpaigib ng tubig, hindi sila pwede magsaing. Pero kung pag-usapan yung putukan, sila na daw bahala. Nakita ko, totoo na naman talaga. Sila yung magaling sa baril. Doon ko yun din nakuha. Malinis yung baril nila, magaling sila magsipat. Yung isang test na si Lieutenant Lumabaw, yung CO namin, sabi niya, Tanjal, tinest niya, putukan mo nga yung
ibon. Sige sir. Sabi niya, sige sir. Kinuha niya, hindi yun marunong magbasa, hindi yun marunong magsulat. Yun yung fighter ng MNLF. Kinuha niya yung importe niya, sinipat niya. Pung! Kinuha na yung ibon. Sir, ito yung pinakuha, pinabaril mo sa akin. Ganon katindi. Ganon katindi. Doon ako, kahit yung sinabi ko na putok yung 60 ko, madilim, kahit madilim yan, yung kahit nakalig yan, putol lang leg, iligo pa rin yan. Kung mag-stoppage, ilako yan, kapain ko, pag i-ano ko, ready, i-ano ko naman yan, magputok naman yan uli. Doon yan, nakuha ko doon sa mga kasamahan natin na integration, yung original integre na pumasok sa MILF na pumasok sa army. Yung ano, Master, survivor ka kasi ng isang napakabigat na encounter dito. Lapit-lapit. Ayan, kaharap mo nga yung Baguindan eh. Ano naman yung mga nagamit mong tactics na itinuro sa'yo ng mga integris noon? Yan, nag-survive ka ng Baguindan. Napakabigat. Anong mga tactics na nila na natutunan mo at medyo nagamit mo nung napakabigat na bagbagan nyo na dito? Yung sa akin lang na ang nilaban ko lang doon yung tropa ko, yung buhay ko at yung unit. Wala namang pinaka-importante doon kasi hindi ka mag-survive ng mag-iisa kundi ang kasama mo, pati yung kasamahan mo. Kung sino pa yan, officer, yun lang, ilaban mo yan, nilaban mo na yung sarili mo. Pero kung magpunta ka sa bakbakan, kung magdala ka ng yung example na ratulon o yung mahirapan pa kayo, mas magaling pa, mas maganda pa yung volunteer. Kasi fix na yung kuan nila. Na ang nasa isip niya, ilaban ko to para ilaban ko yung kasamahan ko na bumalik kaming buo. Ganun lang sa akin.